Alam mo, tama yung observation mo, no, in fairness to you. Kawawang-kawawa si Robin Padilla lately sa mga nangyayari sa Senado, sa politika. Talagang kung iba siya, ilang paso siya ng mga ibang taong hindi naman siya lubusang kilala. Kawawa rin naman si Robin kasi matinong tao naman, wala naman ginagawang masama. In fairness, sa record ng mga senador, wala naman siyang pagnanakaw, hindi siya involved sa mali-maletang pera, sa flood control. Ginagawa rin naman niya yung trabaho niya, pero syempre hindi mo mapiplease lahat. Talagang may mga nagsasabi na hindi siya maayos, na senador, dapat nag-artista na lang siya. Kanya-kanya ng tingin. Pero alam mo, madali kasing maghusga pag hindi mo kilala yung tao eh. Ako kasi personally kasi, kilalang-kilala ko si Robin. Kasi 15 years old yan, kami ang nakadiscover dyan ng manager niyang si Deo Fajardo. The late Direk Deo Fajardo. Na-discover namin si Robin sa Baguio City, sa Session Road, ganyan, mukhang artista talaga. Kahit 15 years old pa lang siya. So, dinala ng Manila with the permission ng parents. Ayun, naging artista. In fact, sa totoo lang, alam to ni Robin, kahit kanino naman kinukwento niya. Somehow, tumira din siya dito sa bahay na to ngayon na kung nasan ako ngayon. Nung 15 si Robin, dahil very close ako kay Dicong Deo, kung tawagin ko yung manager niya. Dinadala niya dito si Robin, iniiwan niya kasi syempre maraming commitment si Dicong Deo that time as a manager. Ako naman, busy rin naman ako, kaya minsan naiiwan lang din dito si Robin sa bahay. Ngayon, may mga time na pag nandito ako, bata pa si Robin, 15, naglalambing-lambing, na manood ng sine sa Cubao, kumain lang ng siopaw at soft drinks, ganun kasimple si Robin nung mga panahon na yon. Hanggang ngayon naman, simple pa rin siya. Ang kaibahan lang, sumikat, gumanda ang buhay, yumaman, naging senador, ngayon nilalait-lait na ng marami. At nagkaroon ng magandang asawa, matinong asawa na nag-guide sa kanya, si Mariel. Ayun, kasi para sa akin lang to personal, dahil kilala ko naman si Robin kung gaano siya kasimpleng tao, kasimpleng bata na nasubaybayan ko. Hanggang ngayon naman, magkaibigan pa rin kami. Nakikita ko kasi ang pinakamalaking mali niya, no? Sa akin lang to, hindi ko sinasabing sa kanya. Maaring sa kanya tama pa rin. Ako, ang pinakamalaking mali kasi pumasok siya sa politika eh. Kaya nagkakaganyan. So, hindi niya mapiplease lahat. Inuhusgahan ng pagkatao niya kahit di naman siya kilala. So, ganun talaga. Kaya alam ko tinitiis lang lahat ni Robin yan. Sana nga totoo na yung sinabi niya na after nitong lahat ng to, umalis na lang sila sa Pilipinas. At kasi mas maganda ang magiging buhay niya kung malayo na siya sa mga panghuhusga ng iba, panlalait ng iba. Dahil wala naman silang karapatang laitin si Robin, di ba? Kasi una, ngayon, nagbabalik siya sa pag-aartista. Yung Bad Boy 3 na blockbuster yan nung panahon niya. Nagkaroon ng part 2, ngayon part 3 na. Ina-enjoy naman niya yung pagiging artista. At nandun din siya sa Blood versus Duty na isang Muslim ang role niya. At nandun din si mga kamag-anak niya, kapatid niyang si Romel, si Bella Padilla. Pero alam mo, no, kahit magkakamag-anak like si Bella Padilla, may mga nasasabi siya na hindi siya pabor sa mga prinsipyo at mga sinasabi ni Robin sa politika. May iba siyang paniniwala. Ganun talaga eh. Kahit naman sinong magkakamag-anak, hindi naman nagkakasundo-sundo pagdating sa politika. So, I'm sure ginagalang din ni Robin yung view ni Bella Padilla at ngayon nga, magka-eksena pa sila sa Blood versus Duty eh. Ayun lang, sana, ang akin lang, huwag tayong maghusga-husga ng tao na hindi naman natin kilala. Kasi binabase nyo lang sa mga hearsay, sa mga nakikita nyo, ganyan. Inuhusgahan nyo dahil sinasabi nyo, hindi ganong nakapag-aral si Robin, pero naging senador. Binoto siya ng tao from the start, number 1 senator siya. So, hindi nyo yan masisisi kasi inihalal yan ng bayan, hindi naman inilagay lang niya yung sarili niya dyan. So, ang intensyon ni Robin, tumulong, makatulong. Kayo ba may ginagawa para sa bayan?
para magsabi kayo ng mga kung ano-ano. 'Di ba? Wala naman kayong ginagawa. Mabuti na yung taong sinasabi niyong walang nalalaman, hindi nakapagtapos. Pero and yet, gumagawa ng paraan para maging mabuting tao at makatulong sa bayan sa kanyang posisyon bilang senador. Ako hindi ko siya pinagtatanggol na kung ano pa man dahil kilala ko lang siya bilang tao, bilang kaibigan na kami nga ang nakadiscover when he was 15 and up to now naman, nakita kong wala naman nagbago sa pagkatao niya. So, ang akin lang talaga, sana si Robin malusutan niya lahat ito, mapatunayan niya lalo ang kanyang sarili. Although, di ba syempre, hindi mo rin masasabi ang mga mata Somehow sa tingin ng iba, maling-mali yung ginawa niya na tinakas niya si Bato, nung nagkakagulo sa Senado, tumakas, parang dahil nga wanted na yung senador na si Ronald De La Rosa. So, kung ano man yung relasyon nila bilang magkakaibigan, sabi nga itinakas ni Robin, pananagutan naman ni Robin yon kung totoo ngang itinakas niya. Hindi ba? Kasi hindi mo masasabi talaga iba-iba tayo Siyempre lahat tayo may kaibigan, may pakikisama, may pinapakisamahan. Hindi natin masisisi ang tao kung kahit sabihin nyo pang mali yung ginawa dahil itinakas ang isang wanted sa batas. So be it. Panagutan nila at the end of the day, mananagot sila kung talagang may mali sa ginawa nila. Pero wag natin huhusgahan ng pagkatao dahil lang sa isang ginawa o nakalimutan na natin ang maraming magagandang ginagawa. Yun lang, mahal ko yan si Robin kaya ako to nasasabi ng ganito at kahit ano mangyari, ipaglalabang ko yung alam kong pagkatao niya. Hindi yung ipagtatanggol ko siya nang hindi ko naman siya kilala. Kilala ko yung tao, kaya ko ipinagtatanggol ngayon sa mga mali-maling akusasyon sa kanya. Yun lang. Hindi ba? Dito sa Direct Kwentuhan, patas lang ang lahat. Di ba? Katotohanan. Walang etchingan.